Ito ang nag-iisang pelikula sa kasaysayan ng sinehan sa Korea, na ginawa para sa mga taong may kakaibang panlasa. Hanggang sa napanood ko ang pelikulang ito na talagang malakas ang dating. Dun ko lang talaga naunawaan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pinakamahusay na krimen film. Ang sobrang daring na istorya at paraan ng paggawa ng krimen. Kaya nga habang sinusulat ko ang script, napapalamig ako sa takot at kaba. Ngayon, sasapitin ko ang panganib na masira ang aking karera bilang tagapagpaliwanag. Para masusing pag-aralan kasama ninyo ang pelikulang ito, na maituturing na pinakamahusay na Koreanong krimen film, ang The Cold Case. Mahirap ba sa una? Ano? Ganyan talaga sa una. Pero kapag nagtagal na, habang ginagawa mo, maadik ka na. Mataas ang tensyon sa simula pa lang ng istorya, habang unti-unting natutunaw ang nagyayelong ilughan. Isang bangkay ng babaeng walang ulo ang lumitaw sa ilalim ng yelo. Kahit napakasama ng krimeng ito, sanay na ang mga residente rito. Dahil simula noong mga nakaraang dekada, taon-taon ay may ganitong hindi malutas na pagpatay, at hindi pa rin nahuli ng pulisya ang mamamatay tao. Si Mang Xiong ay isang doktor sa isang klinika. Isang araw, nakasalubong niya sa ospital ang kanyang may-ari ng inuupahang bahay. Dinala nito ang kanyang biyenan para sa colonoscopy. Pagkatapos mabigyan ni Mang Xiong ng anesthesia ang matanda, sinimulan na niya ang pagsusuri. Ngunit nagsasalita pala ng mga walang kwentang bagay ang matanda. Itusok ang kutsilyo sa dulo ng kasukasuan. Paikutin para mabuksan ang kasukasuan at madaling maputol. Ihuhulog ang mga braso at binti sa Han River Bridge. Ang katawan naman sa Dong Lake Bridge. Hiwalay na hiwalay. Para hindi na lumutang yan bago mag-April ng susunod na taon. Tapos ang mga fingerprint, kung hindi ka mapakali. Putulin mo na lang lahat ng dulo ng mga daliri. Tapos itapon mo ng hiwalay. Ang ulo naman, ilagay mo sa ref. Kinilabutan si Mang Xiong sa narinig. May problema sa pag-iisip ang matandang iyon. O kaya'y nagsasabi lang ng totoo dahil sa gamot. Dahil sa pampanatag na gamot, madalas magsabi ng mga sikretong hindi alam ng iba ang mga pasyente pagkatapos ma-anesthesia. Pinigilan ulit ni Aling Juana si Mang Xiong pag-uwi niya. May bago raw siyang package. Pumasok na si Mang Xiong sa kanyang karinderya. Ang asawa ng may-ari ng bahay ay isang magpapalahi ng baboy. Sa oras na ito ay hinihiwa niya ang karne ng baboy gamit ang kutsilyo. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang bagahe, naghahanda ng umalis si Tio Xiong. Ngunit nakita niyang kinuha ng matandang lalaki ang isang piraso ng hilaw na karne ng baboy at diretso itong isinubo at nginuya. Malinaw na may diferensya sa pag-iisip ang matandang ito. Ang mga sinasabi at ginagawa niya ay nakakagulat at hindi maipaliwanag. Kinabukasan, lumabas si Tio Xiong para sunduin ang anak niya. Nakita niya sa karinderya ng magkakarne ang isang itim na plastic bag. May laman itong kung ano. At may mga itim na buhok pa sa ibabaw nito. Lalong kinabahan si Tio Xiong habang tinititigan iyon. Parang ulo ng tao ang laman yun. Pero naisip niyang sobra na siguro ang iniisip niya. Kaya umalis na siya para sunduin ang anak at mag-weekend. Ilang araw ang lumipas, sa isang construction site, isang bangkay na naman ng babaeng tinadtad ang natagpuan. Ngunit ang natagpuan lamang ay ang mga pira-piraso ng katawan. Ang ulo ng dalaga ay nawawala. Nang gabi ring iyon, dumating ang dating asawa ni Mang Berto. Magkahiwalay na sila at hiwalay na rin ang tirahan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagmamahalan nila. Malaki ang posibilidad na magkabalikan pa sila. Sino kaya ang mag-aakala na dahil sa anak, biglang nag-away ng malakas ang dating asawa ko at si Mang Unggoy kagabi. Bigla na lang silang nag-away ng malakas. Narinig iyon ng magpapalahaw kaya umakyat siya para magtanong. Malinaw niyang nakita ang isang pares ng sapatos na pangbabae. Natakot si Mang Unggoy na magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Kaya nagsinungaling siyang naduraj niya ang salamin. Maya-maya pa'y umalis na ang dating asawa ko na galit na galit. Wala na rin siyang nagawa kundi panoorin siyang umalis si Mang Unggoy. Habang iniisip ko kung paano ko gugugulin ang mahabang gabi, dumating ulit ang magpapalaot. Inaanyayahan akong makipag-inuman at magkwentuhan sa kanyang karinderya. Mukhang malaki at malakas ang magpapalaot na ito. Pero ang totoo'y maingat at tahimik pala. Nag-aaral pa nga siya ng mga akda ni Zhuangzi at Mozi ng China. Pagkaraan ng isang oras na pag-iinom,
Umalis ang magpapalaot para kumuha ng alak. Lasing na si Mang Siong. Ngunit isang matinding liwanag ang nakapagpabalik sa kanyang ulirat. Bumukas pala ang pinto ng freezer ng karinderya. Kinausisa niya ito at pumasok. May nakita siyang isa pang plastic bag sa estante. Ano kaya ang laman yun? Dahil sa kalasinggan, binuksan niya ito agad. Ngunit ulo pala ng babae ang laman. Bigla na lang siyang nagising si Mang Siong dahil sa takot. Panaginip lang pala iyon. Isang masamang panaginip. Dali-dali siyang pumunta sa klinika para magtrabaho. Saka dumating ang may-ari ng bahay kasama ang kanyang biyenan para sa check-up. Masayang sinalubong sila ni Mang Siong. Sinadya ng matanda na habarin ang kanyang pantalon. Pagkakita ng nurse, agad itong umalis sa silid. Wala na palang ibang tao. Nagsalita ulit ng kakaiba ang matanda. Ano? Ganon naman talaga sa simula. Pero habang ginagawa mo, ma-addict ka. Pagkaalis ng matanda, naiinis ang mga ales sa pangunguna niya. Nagchichismisan sila tungkol sa matanda. Sabi sa nakaraang ilang taon, ang asawa ng matanda ay bigla na lang nawala. Kamakailan lang, bigla ring nawala ang asawa ng magpapalaot, nang biglang dumating ang mga pulis. Nag-iimbestiga sila sa kaso ng bangkay na walang ulo. Sabi, Pilipino ang biktima. Gusto nilang tingnan ang mga medical record ng mga dayuhan. Nang marinig ito ni Laupu, lalo pang lumakas ang hinala niya sa mag-ama. Kumbinsido siya na ang kaso ng walang ulong bangkay ay may kinalaman talaga sa magpapalahaw. Pag-uwi niya sa bahay, hindi makatulog si Laupu dahil dito. Nang bumangon siya para uminom ng tubig, biglang bumukas ang pinto ng ref sa likuran niya. Lumingon siya. Ang itim na plastic bag pala iyon sa panaginip niya. Natakot ng husto si Mang Park. Naisip niya na siguro'y lasing siya kagabi. Sinamantala iyon ng magpapalaot para mailagay ang ulo. Nang mga sumunod na araw, hindi na umuwi si Mang Park. Nagdahilan siyang inaayos ang pampainit sa bahay. Araw-araw ay natutulog siya sa opisina. Nang araw na iyon, naglakas loob siyang umuwi. Nang buksan niya ulit ang ref, wala na naman ang itim na plastic bag na walang dahilan. Huminga ng maluwag si Mang Park. Nang mga sandaling iyon, may narinig na naman siyang ingay sa banyo. Nang dahil sa kuryosidad, lumapit si Mang Park para tingnan. Natapakan ko ang isang dambuhalang dugo. Sinundan ko ang mga bakas ng dugo. Nakita ko ang mag-ama na butcher na naghihimay at nagpapakinis ng kutsilyo. Natigilan si Mang Park sa takot. Kinuha ng matanda ang kutsilyo. Isang malinis at mabilis na hiwa sa bukong-bukong. Pinagpatuloy niya ang pagpapaagos ng dugo sa bangkay. Dr. Park, paano mo nadala ang ulo? Panaginip na naman pala. Hindi makatulog si Old Park kaya naisipan niyang lumabas para magpahangin. Pagkalabas lang niya ng opisina, may nakita siyang isang silid na may ilaw pa. Pagpasok niya, nakita niyang ang assistant pala ay nagnanakaw ng pampamanhid na gamot na propofol. Umiiyak ang assistant. Paulit-ulit na nagmakaawa kay Mang Parok na huwag sabihin sa dean. Nahaharap sa paulit-ulit na pagmamakaawa nito. Hindi naman siya pinaghirapan ni Mang Parok. Pagkatapos ng simpleng pagtuturo ay umalis na siya. Kinabukasan, balak ni Mang Parok na bumalik sa inuupahang silid para tingnan ang sitwasyon. Pagkarating sa baba ng gusali, nakita niya ang karatolang sarado ng 3 araw sa karinderya ng magpapalahi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng dugo sa maliit na trap sa may pintuan. Paglingon niya sa gilid, may nakita siyang mga duguan na yapak sa lupa. Dahil sa kanyang pagkamausisa, pumasok pa rin si Mang Parok kahit delikado. Nakita niya ang magkarne na masiglang nagiling ng karne. Nung una, hindi niya ito pinansin. Hanggang sa makita niya ang isang bag na may nakalabas na dilaw na buhok sa mesa. Nangangamba at nagmamadaling tumakas si Mang Park. Pero pagkalabas niya ay tinawag siya agad ng magpapalaot. Tinatanong ni Mang Park kung bakit 3 araw siyang magsasara. Sagot ng magpapalaot na may kaunting problema sa pamilya. Umuwi ang asawa niya sa kanila dahil sa galit, kaya isinara niya ang karinderya dahil kulang siya sa tauhan. Doon na naalala ni Mang Park, ang asawa pala ng magpapalaot ay ang babaeng may kulay gintong buhok. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, bigla na lang nanghina ang mga tuhod ni Mang Park at napaupo sa sahig. Kasunod noon ay ang mabilis na pagkatok sa pinto. Ang dumating ay ang mga pulis sa lugar. Sinabi ng pulis kay Mang Park na ilang araw nang nawawala ang kanyang dating asawa. Kusaring inamin ni Mang Park ang pag-aaway nila ng kanyang asawa. Pagkatapos alamin ng pangyayari ay umalis na ang mga pulis. Maya-maya ay dumating ulit ang assistant. Nalaman niyang pumunta pala ang pulis sa ospital kanina para hanapin si Mang Park.
Akala ng assistant ay siya ang nagsumbong. Kaya naman pumunta siya para magpaliwanag. Agad na nagpaliwanag si Mang Park na dahil sa pagkawala ng kanyang dating asawa, kaya siya hinanap ng pulis. Pagkarinig noon ng assistant ay umalis na ito. Pagbaba niya sa gusali, nakita ni Mang Park na sumunod ang magpapalahi. Natakot siya na baka mapahamak ang kanyang katulong. Dali-dali siyang bumaba at hinabol ito. Naramdaman din ng katulong na may sumusunod sa kanya. Agad niyang binilisan ang paglakad pauwi. Nakarating si Mang Park sa isang bungad ng tunnel. Bigla siyang nakarinig ng isang hiyaw. Agad niyang binilisan ang pagtakbo para habulin. Pagkalabas pa lang niya ng tunnel, ay binagsakan na siya ng isang tadyang. Nang magising siyang muli, nasa kanyang inuupahang silid na siya. May isang matandang lalaki siyang nakita na nakatayo sa harapan niya. Isang retiradong pulis daw ito na imbestigador, at nag-iimbestiga raw sa kaso ng sunod-sunod na pagpatay at pagpuputol-putol ng katawan. Akala niya'y sasaktan ni Lao Kui ang babae, kaya nga isang hampas lang, natumba na siya. Sa wakas, nakita na rin niya ang kanyang pag-asa. Dali-dali niyang isinalaysay kay matandang ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Aniya, tiyak na may kaugnayan ang mga kasong ito sa karinderya sa baba. Ipinakita pa niya ang ulo sa loob ng refrigerator sa matandang pulis. Ngunit sinabi ng matandang pulis na kulang pa ang ebidensya. Baka raw sila pa ang masisi. Kaya naman pinayuhan niya si matandang na huwag munang kumilos. Kapag may natuklasan ka, tawagan mo ang sarili mo. Kinabukasan, dumating siya sa ospital. Tunay ngang wala siyang nakitang nurse na nagtatrabaho. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa anak niya. Kakatapos lang niyang makipag-away sa lola niya. Nasa harap na siya ng karinderya. Si Mang Kules ay nagulat. Dali-dali niyang pinasakay sa bus ang anak niya papuntang ospital para hanapin siya. Ngunit sa sakayan pa lang ay nakasalubong na niya ang truck ng karinderya. Paulit-ulit na tinawagan ni Tatay Kui ang anak niya dahil sa pag-aalala. Ngunit ang sumagot ay ang magpapalahaw. Tinawagan ni Tatay Kui ang matandang pulis. Habang nagmamadaling bumalik sa taxi, nakita niyang bukas ang pinto. Kumuha siya ng isang scalpel at sumugod papasok. Isang sigaw ng paghihirap ang sumunod. Lumabas si Lao Kui na duguan mula sa silid. Ngunit hindi ang magpapala ang kanyang nasaksak, kundi isang hindi niya kilalang binata. Hindi alam ni Lao Kui kung ano ang nangyari. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghahanap sa kanyang anak. Ngunit hindi niya inaasahan na mabangga siya ng isang sasakyan. Nang magkamalay ulit siya, doon ko lang napagtanto. Ang nakabangga niya ay ang matandang pulis na tumulong sa kanya. Nasa lola na niya ang anak niya ngayon, nung mga oras na iyon. At si matandang Kui ay dinala na sa opisina ng matanda. May inilabas na dyaryo ang matandang pulis, na may balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating asawa. At ang pinakamalaking sospek ay siya mismo. Sumbong ng kapitbahay. Sabi raw ay nakakita sila ng malaking pagtatalo ninyo ng dating asawa mo. Naisip ni Mang Kui. Tiyak na pagtataksil ito ng may-ari ng karinderya sa kanya. Sabi pa nito'y dadalhin niya ang matandang pulis sa cold storage para maghanap ng ebidensya. Pero dalawa lang sila at mahina. Mas mainam pa rin daw sa matanda ang magpunta sa pulisya. Nang mga oras ding iyon, nakita ni Lao Kui ang lagda sa sulat sa mesa. Natuklasan niyang hindi pala retiradong pulis ang matandang lalaki. Isang paso ang ginamit para mapabagsak siya. Pagkatapos ay nag-iisa siyang pumunta sa karinderya para maghanap ng mga clue. Nang makarating siya sa cold storage, natagpuan nga niya sa estante ang ulo. Ngunit ng mga sandaling iyon, biglang sumulpot ang magpapala sa likuran niya. Agad silang nagsagupaan ng masidhing pakikipaglaban. Pero si Dr. Kui, paano kaya siya makakapantay sa kalaban? Ilang sandali lang, napabagsak na siya at nadapa sa lupa, sa isang iglap. Buti na lang at dumating ang mga pulis. Akala ni Dr. Kui, naligtas na siya. Ngunit hindi niya alam, na ang totoong impyerno ay kakasimula pa lang. Lubusan na siyang hinanap ng pulisya sa kanyang tahanan. At may natagpuan silang isang ulo ng tao sa ref. At ang mga patoto ng iba ay lalong nakakasama sa kanya. Sinabi ng magpapalahi na nawalan siya ng 2 kutsilyo noong inanyayahan niya si Lao Kui na uminom. Iyon ang mga kutsilyong ginamit ni Lao Kui sa pagpatay na itinago niya sa kusina. Siya mismo ang nagtanong dito. Pero naalala kong isang kilalang doktor siya. Hindi naman siguro siya gagawa ng isang bagay na kasing sama ng pagnanakaw ng 2 kutsilyo pang slaughter. Kaya hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. At ang pagdukot daw sa anak niya ay gawa-gawa lang pala. Sadyang naabutan ko lang siya. At sinabay ko na rin siyang ihatid sa bahay ng kanyang lola. Ayon sa anak ng magpapalahaw, nakita rin daw niya ang doktor na binugbog ng mga loan shark.
Pero mas lalong sumobra ang nurse na nawala ng ilang araw. Sinabi pa nitong si Mang Choi pala ang magnanakaw ng gamot. Nakita na raw niya ang itsura nito pagkatapos mag-injection. At nagsasalita pa ito ng mga lito at sinasabing nakapatay na siya. Nang malaman ito ni Mang Choi, gusto na nitong patayin ang nurse para mawala ang ebidensya. Buti na lang at nahampa ko siya ng pamalo. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako makapasok sa trabaho. Tuluyan ng naguluhan si Mang Choi. Paano nangyari sa isang gabi na nagbago ang lahat? Paulit-ulit siyang nagpaliwanag. Pero ang larawan na ipinakita ng pulisya ay nagpawala agad ng kanyang lakas ng loob. Siya pala ang nagpautang sa kanya ng malaking pera, si Chairman Bay. Iyon din pala ang ulo na. Kinuha niya sa sarili niyang refrigerator. Ang amo, ang lalaking nabulag sa isang mata dahil sa sarili niyang ginawa ay ang kanyang kapatid. Sabi niya, may malubhang insomnia ang ate niya. Kailangan niya ng pangmatagalang iniksyon ng propofol para makatulog. Kaya naman pumunta siya kay Old Kui para magpa-injection at ma-offset ang interes. Ngunit, bigla na lang siyang nawala 6 na buwan na ang nakakaraan. Nadiskubre sa pamamagitan ng dashcam na si Old Kui pala ang pumatay sa ate niya. Tapos itinapon ang bangkay sa ilughan. Nang malaman niya, gusto niyang mangikil ng pera. Pero hindi niya inaasahan na tumakas si Lao Kui. Kamakailan lang nalaman na nagtatrabaho si Lao Kui sa ospital na ito. Nang mga oras na iyon, pumasok ang matandang pulis. Siya pala ang psychiatrist ni Lao Kui. Simula nang mag-bankrupt siya, nagkaroon si Lao Kui ng malubhang sakit sa pag-iisip. Sabay pakita pa ng isang lumang litrato nilang dalawa. Tinitigan niya ang litrato. Doon lang naalala ni Mang Kui na pinuntahan siya noon ng dating asawa. Nakita nito ang kanyang kahirapan kaya naawa ito sa kanya. Habang nagbabalik ang kanilang pag-iibigan, bigla namang nakita ni Mang Kui ang mukha ni Mr. Pei. Dali-dali siyang pumunta sa banyo para mag-inject ng gamot, ngunit hindi inaasahan na nakita siya ng kanyang dating asawa. Sa gitna ng pag-aagawan, hindi na niya moari kung ano ang totoo. At dahil doon, namatay ang kanyang dating asawa. Lubos na nabaliw si Lao Kui. Ngayon, kahit anong sabihin pa niya, walang maniniwala sa sinasabi ng isang baliw. Pero siya lang ang nakakaalam na may nag-set up sa akin. Isang patibong na walang kamali-mali. Nang makita ko ang ulo sa karinderya, nahulog na ako sa patibong na iyon. Totoo nga ang sinabi niya. Bumaba noon ang dating asawa ko galing sa kwarto, at pinatay ng karinderyang sumusunod sa kanya gamit ang isang palo. Nakita ng magpapalaot na pumatay ulit ang ama, kaya naisip niya ang napakatalinong plano. Papa, may mga CCTV na sa lahat ng dako. Naiintindihan mo ba? Dapat maging maingat ka na simula ngayon. CCTV.